Yan, magandang araw sa ating lahat. Muli na naman nagbabalik yung lingkod, Ron Dinyos TV. Bago tayo magpatuloy, sa nakakagulat talaga itong mga kababayan na ating topic. Ay magpapasalamat lang muna ako sa aking mga viewers, sa aking mga subscribers. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. Shoutout sa inyong lahat. At sa mga hindi pa nakasubscribe, sana po pasubscribe na kay YouTube channel Ron Dinyos TV. Yun ang ito na, dumalo na si VP Sara sa ginawang hearing dyan sa Kongreso ngayong araw na ito. Nabigla yung lahat kasi nga akala ng mga tao nitong si Tambaloslos ay hindi darating itong si VP Sara Duterte, mga kababayan. Pero bigla itong dumating sa Kongreso at ito na nga kini-question na nga ni VP Sara yung pag-cite in contempt nitong si Attorney Lopez. Naku po, napapahiya tuloy, mga kababayan. Sobrang napapahiya itong committee na ito. Anong sagot ni Chua kay VP Sara Duterte? Naku po, mga kababayan, talagang katawa-tawa itong mga congressman na ito. Ayun kay VP Sara, nakakahiya ang Kongreso. Gusto ko lang kayong turuan ng tama, hindi nyo alam. Naku po, mga kababayan, wag na natin itong patagalin. Kayo na yung bahalang humusga kung anong ginawa ni VP Sara Duterte. Duterte tayo, mga kababayan. Anong ginawa ni VP Sara Duterte? Excuse me. Sa Kongreso, sa mga congressman na ito, talaga nakakatawa, mga kababayan. Pinangaralan ito si Akop. Naku po, nakakatawa itong si Akop, mga kababayan. Ito na, sabay-sabay na natin itong panoorin. Mr. Chair, while you are suspended, may we respectfully request that all the employees of the Office of the Vice President sit together so that we can easily confer with each other, because the other employees are quite few seats away from us. So we want to sit together so that we can confer easily with each other. Please. Thank you. That's the second highest motion. So he has to respect it. The point of order of May I proceed, Mr. Chair? The point of order is the second highest. May I continue, Mr. Chair? Mr. Chair, The point of Congressman order, Akop is recognized. with the indulgence of the Honorable Marcoleta, Mr. Chair, I think we might as well agree to disagree with one another here bago po tayo magpatuloy. Di po ba? Yes, I agree, Congressman Akop. So, we follow our rules. The Honorable Marcoleta is a member of this Congress, so he knows the rules and he is obligated to follow the rules. Otherwise, he'll be declared out of order and be taken out of this room. So, for all of us, members of Congress, let's follow the House rules. That's why they are there, for orderly proceedings. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Akop. We will now proceed to the next item in our agenda. Wala na po Mr. tayong... Chair, respectfully, may I say something? Yes, Honorable. Mr. Chair. Yes. Honorable Vice Mr. Chair. President, before I recognize you, would you like to take your oath? Yeah. I Mr. will only Chair. recognize you if you will take your oath. Okay. Okay. Let's do this. Please administer the oath of the Honorable Vice President. Your Honor, please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this inquiry, so help you God? Yes. The oath has been administered, Your Honors. Thank you. I will recognize you now, Okay. Honorable Vice President. Yes. Mr. Chair, the position of Undersecretary and Assistant Secretaries and other appointed positions are positions of trust and confidence by the appointing authority. The resignation letters of the USEX and the ASEX of DepEd were accepted by the appointing authority. And who is that? Mr. Chair. The President of the Republic of the Philippines. Yes. It is not the Secretary of the Department of Education. So you ask the President of the Republic of the Philippines why
he acts in the ASECs. What is the point, Honorable Vice President? Ang sinasabi ko sa inyo, bakit nyo kine-question ang due process? Tanungin nyo ang appointing authority, bakit niya tinanggap ang resignation letter? Madam Vice President, Yes, sir. we will, wala pa po tayo dun sa usapin na yun. Sa anong usapin, sir? Later po sa binabanggit po ninyo. Sa anong Wala pa po tayo sa period of interpellation. Bubuksan ko pa lamang po ang period of interpellation. Yes, sir. Nandun na kayo sa topic. Hindi po tayo nag-i-interpellation Madam ngayon. Vice President, nag-uusap po muna ang mga miyembro. Yes, so, sir. please do respect yung Yes, mga... I am very respectful. I am dovetailing from Congressman Marcoleta. The appointing authority is the President of the Republic of the Philippines. Why are you questioning due process in a discussion of resignation of USECs and ASECs? Wala pa pong nagtatanong about that, Madam Vice President. Sir, sir, dinetain nyo na Madam Vice President, Sir, nasa loob ng detention ang tao because you questioned due process. Asaan ang explanation ng due process ninyo doon? Nasaan? Madam Vice Tinanong President, kita kanina. I'm sorry, sir. Tinanong kita kanina, sino ang appointing authority? USEC ng ASEC. Anong sagot mo? Secretary. Hindi mo alam. Hindi pa po ako nagsumasagot. Hindi mo. Nakita kita, sumagot. Camera. Kita kita sumagot. Sinabi mo, Secretary. motion to Hindi suspend niyo alam for 5 lahat minutes. na ang nag-a-appoint ay President. suspension is declared by the Chair. Can we observe proper decorum, Mr. Chairman? Sumagot. Camera. Kita kita sumagot. Sinabi mo, Secretary. motion to Hindi suspend niyo alam for 5 lahat minutes. na ang nag-a-appoint ay One minute President. suspension is declared by the Chair. Can we observe proper decorum? Mr. Chair, Mr. Chair? Mr. Chair. May I be allowed? Yes, Madam Vice Yes. President. You need to reconsider that extension of your detention. It was illegal in the first place. You asked the President why he accepted the resignation. Do not ask due process. Mr. Chairman. Mr. Chair. Yes, Congressman Paduano. Congressman Nakop. Mr. Chair, Madam Vice President, if you have any question insofar as the actions of this committee are concerned, I think the proper remedy is for you to go to the court. Sir, I will go to court. Opo, pero Oo, that is pero your... araw-araw, you are depriving a person of her liberty while I await That is precisely the point, ma'am. the... If our action of detaining your chief of staff is against the law, I think the proper remedy, and I think you're a lawyer, Yes, sir. the proper remedy is to go to the court. Sir, do you really want to show the Filipino people kung anong kaalaman ninyo sa batas? Ang sinasabi ko lang po ay sundin Oo. po natin yung batas Kaya dito nga, sa sir, House. sundin natin yung Kasi batas. nandito po kayo dito sa bahay ng Kongreso. Yes, sir. Sundin natin yung batas. Why will you penalize, punish Yusek Lopez for an act of the President? Madam Vice President, that is the decision of the committee as a whole. Sana po respetuhin po ninyo. Yes, sir. Kung meron pong Okay. remedy, alam naman po ninyo bilang abogado na tama po yung sinasabi ni Congressman Acop, pwede po tayong mag-file ng relief sa court. Okay, sige, sir. Tinutulungan ko lang kayo, sir, kasi napapahiya ang Pilipinas. Ganito ba ang House of Representatives? Tinutulungan ko lang kayo. Maraming salamat po, Madam Vice President. Maraming salamat po, Madam Vice President. Ano ngayon? Ano ngayon? Nahanap niya na yung hinahanap niyo kay BP Sara Duterte, di ba? Mga wala kayong alam, tinuturuan tuloy kayo ngayon ni BP Sara Duterte. Ano na? Congressman ako, nasaan na yung angas mo? Nawala.
Yun ang mga kababayan, nakakatawa itong mga congressman na ito. Hinahanap nila si BP Sara, tapos pag dumalo naman, wala naman pala sila. Wala naman pala silang binatbat, mga kababayan. Ay nako, mga congressman na ito. Kayang-kaya nyo lang yung mga... kayo nang bahala umusga, yun ang dito na lang muna. Natatawa tuloy ako sa mga congressman na ito, mga kababayan. Oy, tandaan natin ha, yung mga party list ha, na mga tumatakbo ngayon. Itong Abang Lingkod. Ito yung party list ni ni Paduano. Huwag na nating iboto ito, Abang party list, Abang Lingkod pala. Yung Bayan Muna, Kabataan party list, Active Sir. Ano pa bang iba yung mga, basta yung mga diyan, yung mga kung mga party list diyan na mga wala namang kwenta, wala namang pakinabang at wala namang mga alam, wag nating iboto yan. Yan ang andito lang muna at bago tayo magtatapos, i-shout out ko lang si Ma'am Joyce at nagpapasalamat tayo dahil si Ma'am Joyce ay alam niya na yung katotohanan kung ano ba yung nangyari sa ating bansa. Bumaliktad na si Ma'am Joyce, mga kababayan. Pumanig na siya kay Pangulong Duterte. Palakpakan natin si Ma'am Joyce, ang galing. Maraming salamat Ma'am Joyce ha. At shout out na rin kay Ma'am Berge Religious ng Apulilan, Bulacan. At shout out na rin kay Edisa Borby. Hindi ko ito pababasa yung mga komento dito. May komento dito, tangkalin ko lang ha, kasi parang madilim. Babasahin ko yung komento ni Ma'am Joyce dito para makita ko, para naman makita ng ating mga mabasa ng ating marinig ng ating mga kababayan kung anong sabi ni Ma'am Joyce. Ito ang sabi ni Ma'am Joyce ha. Si Rondet TV mo, nanood ako ng live. Super maraming blessings na talaga. So much love BP Inday, BP Sara Duterte. Talagang magulo. Talagang mahal si sa lives ba to? Magulo sa lives. At talagang mahal si Inday BP Sara Duterte. Nalinlang din ako. Nalinlang daw siya ha? Dahil ang kasamahan pamangkin ng Marcos. Kaya yun ang paniniwala ko na tayong Pilipinas bininta sa bansang China. Nagkamali po ako. Yun rin ang nasabi ko po sa inyo, pero wala na siya sa lugar namin. Iniwan ang 3 anak, umuwi dyan sa Pilipinas at divorce na sa asawa. Iniwan ang mga anak para ipaglaban ang angkan niya. Naisip mo ba si Ronde with what you are doing to her families? So much so sad. O diba? Iniwan yung pamilya para daw bumalik dito sa Pilipinas. Sino ba? Papaglaban niya si Marcos. Gusto niya ba ng mag-martialo ulit? Yun ko lang ha, Ma'am Joyce ha. Dito lang muna, shout out na rin pala kay kay Edisa Borby, kay Ma'am Susan 786. Tangkalin ko lang ito, madilim. At shout out na rin kay Edwin Song Kuya, shout out ha. Magtatago din daw yung mga email. Subukan mo punta sa email nila, baka kulang ka. Shout out na rin kay Lakay Harrison. Shout out na rin kay Ruben La Chica, shout out ha. Fernando Fajardo Jr., shout out. Sige gira kung gusto nyo, kayo ninyo ang People's Republic of the Philippines. Excuse me, shout out ha. Shout out na rin kay Robin, malaking pagkakamali ang ginawa ninyo kay BP Sara, sabi ni Robin La Chica. Shout out na rin kay Lakay Harrison. Kailangan ang security ng isang mataas na official tulad ni BP Sara ay kilalang kilala niya at mapagkatiwalaan mismo ni BP Sara. Kailangan talaga taga Mindanao yung mag-secure sa ating butihing BP Sara. Tama kayo, tama idol. Shout out na rin kay, sino ba to? Kay Nini Bitamor Duterte, sabi ni Nini Bitamor. Kay Edisa Borby, idol na rin, nabudol din ako. Parisa tayo. Marami naman tayong nabudol, hindi naman ikaw ma'am. Ang dami natin talaga naman. Talagang totoo yan. Yun ang dito na lang muna. Habol natin si Edgardo Zamora. Shoutout na rin kay Tuti Consulta. At hanggang dito na lang muna. Once again, wala na tayo sa class. This is Sunday TV mo. Natatawa ako kay Atsuwa at kay Akop, mga kababayan. Once again, this is Sunday TV mo. Ingat tayo lahat. God bless, bawat isa sa atin.